So, hi guys! Welcome back sa aming YouTube channel. So, for today's video, napag-isipan namin dalhin yung baby namin sa vet. Pero nagpa-schedule na kami kahapon kasi sabi nung doc na kailangan daw namin pa-schedule kasi daw hindi daw pwede yung pupunta ka na lang doon tapos wala kang schedule kasi inaano daw nila kasi bilang lang daw yung tinatanggap nila ngayon na pasyente gawa nga ng pandemic. Kailangan din nila syempre mag-ingat kasi yung mga hayop tinatamaan din yan sila. So, ayun. Meron kasi yung aso namin. Ito siya. Nakadamit pa. Siya, nakadamit. Dinadamitan namin siya hindi dahil pang passion. Trip lang namin siyang damitan. Kailangan namin siya damitan kasi kapag hindi, kinakamot niya yung sarili niya. Hanggang sa nagsusugat, nagtutubig, dumudugo. What? Kasi Makate, kasi meron siyang problema sa balat. Bata pa to siya, napapansin na namin. Pero dati parang nagkakaroon lang siya ng mga balako-balakubak na yung balat niya. Meron siya yung mga tuyong balat na ganito palalaki. Tapos natutuklap. Di siya masyadong kasi sakit na yun ng mami nila. Eto. Di ko alam kung kita sa camera. Ayan meron siya mga parte ng katawan na wala ng balahibo. Gawa nga, isa pa yun. Naglalaga siya ng balahibo. Yan, medyo na alarma na kami kasi yung mami nila, kasi hindi namin alam kung katandaan na wala na siyang balahibo. Kasi diba dumarating talaga sa point ng aso yun na matanda na, wala nang masyadong balahibo. Ano na to siya mga 8 years? Oo, ganun. Tagal na. Nagpa-schedule kami, kailangan na namin siya i-vet. Bata pa kasi siya. At least siya, maaagapan pa. To kasi nag-iisip kami, baka kasi kung ano yung gawin sa kanya, kasi sabi ng doktor, baka tuturukan lang daw, baka madaan lang daw sa turo, tapos pahid-pahid ng cream. Namin alam kung kakayanin pa ng mami niya yung ganong sistema ng panggagamot o yung ganong procedure ng gamutan. Pero ipapacheck din namin itong mami niya. Ayun, dadali natin siya. Tatanong na rin namin kung pwede namin i-record habang chinecheck niya si Onyx. O para malaman din natin kung ano talaga talaga yung dahilan. Kasi daw yan, ilalab daw nila yung ilalaboratory pa nila yung ng balat. Totoo lang, hindi mo masasabi na kukuha nila sa labas. Ginagalaw nila yung camera. Diyan talaga sila Doon talaga pumwesto sila. Di mo masasabi na nakukuha nila sa labas kasi totoo lang, hindi namin sila pinalalabas. Masabihin nyo ng OA kami masyado. Pero ganun kami kasi talaga. Lalo na sa kanila, hindi namin sila pinalalabas kung hindi rin sila dadalhin sa vet, yung ganun. Pero yung tipong palalakarin lang namin sa labas. Sabihin mo na, pwede kayong tumae dyan sa labas, maggala kayo dyan. Hindi kami ganon. Aawa din kasi kami kasi halos paggabi, hindi sila nakakatulog sa pangangamot. Yung babae naman na anak neto ni Mami Jackie, hindi siya ganon. Siguro yung jeans niya, nakuha niya dun sa tatay niya. Yung jeans ni Jackie, ni Mami Jackie, nakuha nung lalaki. Kaya ganon. Pati tawag dun, nagkay-create siya ng amoy. May amoy siya Yung, alam mo yung aso na hindi naligo ng 2 linggo. No! God, please, no! No! Ganun yung amoy niya. Tapos, malangis. No? Malangis? Hindi, malangis. Yung malagkit. Yung malagkit siya. Tapos may amoy siya. Pero lagi pinapaliguan naman namin siya. Baka sabihin nyo naman, hindi namin pinapaliguan. Kaya may amoy. Pinapaliguan namin siya. Yung nangyayari kasi sa balat niya, nagkakaroon siya ng amoy. Oras na natuyo. Kaya dapat ang ligo nila every 3 days, every 4 days, mga ganun. Basta kung maganda lang ang panahon, dapat sa 1 linggo, makakadalawang beses sila maliligo. O yun, tsaka tinitempt muna namin sila bago namin sila paliguan. Kasi may babat, nagtataas sila bigla ng temperature nila. Kaya ayun, tinitempt muna namin bago namin paliguan. Tapos tine-check namin yung panahon kung pwede ba. Tapos nag-iinit din kami ng tubig. Iniinitan namin ng tubig. Sabihin niyo, social ng mga aso. Sabihin niyo sa pagkain, Actually, ang pagkain lang nila, kanin at saka baboy. Sa baboy, ang ginagawa namin, walang lasa. Nilalaga lang namin siya. Kasi walang walang taba. Walang taba. Purong laman. As in.
niya? Dati hindi ganito bahok niya. Bahok? Bahok? Hindi ganyan talagang buhok niya, guys. Malago to. Tsaka... Malago to. Yan, papakita ko sa inyo yung picture niya dati. Oo, dati. Ganyan siya. Ewan namin, ba't sungit mo talaga? Itatanungin natin kay Doc, sana pwede tayong mag-vlog doon sa loob. Babalik tayo mamaya. Sana pumayag si Doc. Sana pumayag siya na magpa-record siya doon sa loob. Parang awareness na rin, no? Para doon sa mga sa mga may, para na rin malaman din ng mga yung may anong mga nagiging alaga. cause, bakit may ganon. Malay nyo, hereditary. Katulad nga sinasabi namin, siya kasi meron. Kasi kung siya sabi mong hawa-hawa, imposible. Imposible kasi yung isang aso namin, wala naman eh. Hindi naman hawa. Kung mapapansin nyo, ang lago-lago ng balahibo niya. Ano yan? Wala siyang magkapatid, anak niya. Hmm. Magkapatid sila nung ipapa-check up ngayon. Tingnan niyo kung gaano kalago yung balahibo niya. Kumpara dun sa isa na halos yung part nun, yung part niya dito, nung lalaki, wala na siyang balahibo. Yung dito niya, as in wala na. Tapos may mga part yun na nakikita mo yung mga balahubok na lalaki. Basta ipapakita ko sa inyo. Kung mamaya, bago kami umalis. Bago kami umalis, papakita namin sa inyo yung katawan niya. So ayun, babalik kami mamaya. Babalik kami, guys. Bye! Bye. Guys, nandito na kami sa YCC, oh. Kaso may nauna pa sa amin, ang dami nilang aso. Nakalimutan ko yung record ko. Hayaan mo na, matagal na rin naman yun, malamang expire na yun. Ayan, nandyan na siya, oh. Oh. Tanggalin mo yung damit. Ayan, oh. Kaya namin siya dinadamitan kasi ganyan ang nagiging itsura ng balat niya. Ayan. Ayan si YCC. Second branch. Ha? Second branch. Ang dami niyang ano, Kabuyaw branch. Hindi to yung main branch nila eh. Ang main branch nila nasa Parian. Yun ang main branch nila. So, ayun yun, dito na tayo sa bahay. Medyo hindi tayo pinayagan ni Doc na mag-vlog doon sa loob kasi hindi pa daw sila nagpapa-video. So, naano namin na, yun nga, tama yung hinala namin na hereditary yung nangyari doon sa balat ni Onyx. Bali, ano daw yun, nakaschedule nga sila ni mami niya ng for blood parasite na test. Pero sabi ko, baka positive na yung kay Jackie kasi may history na siya ng blood parasite. Pero kailangan pa din daw i-check. Si Trix daw, yung isa, yung babae namin, baka daw meron din siya. Yung katulad nung, kasi mites daw yun eh. Yung mites na yun, hindi mo nakikita kung titignan mo yung mata mo lang. Kailangan mo ng microscope para makita yung mga kuto na yun, yung mga mites na tinatawag. So, baka daw meron din daw si Trix. Siguro, malakas lang yung immune system niya, kaya hindi katulad nila Onyx yung balat niya. Ayun. So, ang daming nireseta kay Onyx na meron siyang antibiotic, vitamins, pinalitan din yung shampoo na gamit niya. Maraming pinagbawal din sa kanya, tapos may cream din na ipapahid. So, ayun. Bali, ang ginawa lang sa kanya ngayon, tinurukan siya para dun sa mites. Ayun, cover na siya lahat yung tinuro kay Onyx. Sa mites, sa bulate, pero kaka-deworm lang nila nung September. Sabi ko nga, diba, pag sa loob lang ng bahay, every 4 months ang deworm. Pero kung lumalabas, every 3 months talaga siya. So, ito yung niya, yung antibiotic niya. Hindi nyo masyadong mababasa kasi naka-front cam tayo. Unicep to, ito yung antibiotic niya. So, sabi ni Doc, every 8 hours, 7 to 10 days niya tong iti-take. Kailangan ko siyang bigyan ng 5 ml. Tapos tinanong na rin namin kasi, diba, parehas sila ng kalagayan ng mami niya kung pwede namin to ibigay sa mami niya. Sabi ni Doc, yung antibiotic, saka itong Alermax, hindi pwede kasi kailangan pa nilang i-check si Jackie
kung malay daw ba namin mas malala yung sa mami niya. So, ayun. The rest, pwede na. Tapos, etong Alermax, ano siya, 3 ml. Pero sabi ni Doc, kung mapapansin namin na medyo yung parang magugroggy siya dun sa gamot, kung aantokin siya, babawasan namin, gagawin namin 2.5. Kasi may tendency daw kasi daw yung mga aso na umiinom neto, masyado daw inaantok. Ayun. Ano to siya? Twice a day. 5 to 7 days din. Sa nga pala, sabi ni Doc, kailangan pa namin bumalik after 1 week. 1 week. So, next Friday, babalik ulit kami kay Doc para turukan ulit siya. Kasi yung mga kalagayan daw ni Onyx, katulad na sa kanya, yung mga, kung mapapansin mo, yung nangyari sa balat. Sa ganyan daw lagay ng mga aso, hindi daw yan nakukuha ng isang turukan lang. Yung iba daw, 2 or 3 session pa nangyayari bago makita yung resulta na bumabalik na yung balahibo nila. So, kailangan namin, maano daw naman namin yun kung ume-epekto, kung pagbalik namin, may pagbabago, simula nung chinek up niya ngayon, sa pagbalik namin. Doon na yung malalaman kung kailangan pa namin bumalik para sa 3rd session niya. So, ayun. Saan na tayo? Dito tayo sa alarm. Twice a day, 3 or 2.5 ml ang bigay ko sa kanya. 5 to 7 days ko siya kailangan ibigay. Uni shampoo. Ito yung sinasabi ko. Ito lang, uni shampoo talaga gamit nila. Ang nangyari kasi, naubusan ng stock sila, Doc. Kaya nag-switch kami ng shampoo. Nag-switch kami sa St. Roach na shampoo. Pero uni shampoo talaga yan sila kasi nga gawa nga nung balat nila. So, ayun. Eto, kailangan daw to kapag ginamit, pinaliguan siya, ibabad daw muna ng 5 to 10 minutes bago banlawan. So, ayun, 5 to 10 minutes, kailangan siyang ibabad. Tapos, iwasan daw sa mata kasi medyo mahapdi daw to. Yan yung ipinalit ni Doc dun sa shampoo nila. Yan din yung nagbago lang yung packaging niya, no, be? Nagbago lang yung packaging niya, pero ano din yun, mukha akong kukunin ni Lord dito sa lightning ng ano ba to? Yan, mukha akong kukunin ni Lord dyan sa lightning na yan. Topiderm. Ito yung cream na ang kailangan ko lang daw munang gawin kasi pinapalinisan ni Doc yung sugat niya 3 times a day. So, kailangan, linisan ko muna daw ng agua oxinada bago ko siya pahiran neto. Kailangan tuyong-tuyo na daw yung sugat bago daw pahiran neto. Lahat ng part na nag-oily o yung namamasa-masa yung kailangan ko lagyan neto. Ito yung cream na ipapahid sa mga sugat niya. Ito siya, guys. Topiderm. Ganito lang siya kaliit. Ganito siya. Ayan. Yan yung ipapahid sa mga sugat niya. 3 times a day, kailangan anuhin yung sugat niya. Pinapipili kami ni Doc kung Codex o National Omega 3 yung gagamitin namin na pang supplements para dun sa balat niya. Ano yun para siyang vitamins, pero para sa balat. Hindi siya pang immune system na vitamins. 30 per tablet yung Codex. So, sa iniisip ko, ano siya tawag doon, pang supplement na niya yun. So, ang mangyayari, forever niya nang iinumin yun. Tapos, 3 pa silang iinom. So, sabi ko, eto na lang, etong Natural Omega 3 na lang, isang bottle pa. Tapos, 350 lang, o diba? Mas nakamura kami. So, eto, pero si Onyx, kailangan siyang bigyan neto. Si Onyx tsaka si Jackie, dalawa ng soap gel. Si Trix lang isa. Vitamins, kailangan daw nila yung may zinc. So, para daw to sa balat din Para daw umano. Eto, pinabili kami ng Silin. Kailangan Silin Plus. Ayan, ascorbic acid tsaka zinc. Eto, bumili kami. Yung malaki na kasi, para nasa kanilang 3. Ito yung pinaka-vitamins nila. Binili ko na yung malaki. 286. So, ayun. Yung tinurok sa kanya, 200 pesos. Yung itinurok sa kanya kanina na para dun sa mga mites. Tapos, ang consultation, 350. Tapos, yung mga gamot, eto siya. Eto yung mga galing na gamot kay Doc. Ano to? 1,870 lahat. So, dun ang nagastos namin dun pa lang sa clinic. 2,420. Dun sa clinic pa lang. Wala pa yung bili namin na silina tsaka tong agua oxinada. Tapos, bumili din kami netong Octacure. Pamatak to sa mata. Once a day lang naman. Binilhan namin to sila kasi nag-aano sila yung, anong tawag doon? Nagmumut, nag-aano yung mata nila. Nagmumuta.
Sobra yung pagmumuta ng mata nila, lalo na si Mami Jackie yan, tsaka si Onyx. Si Trix naman hindi. Siguro nga kasi talagang malakas ang immune system ni Trix kumpara dun sa dalawa. So, ayun, hindi ko naman inaano na pinepresyuhan yung ginagawa namin kay Onyx. Ano lang, tawag doon, kumbaga, nagbibigay lang ako ng info in case na gusto nyong ipa-check up din yung mga babies nyo, yung mga kagaya nila, kung may ganyan din kayong problema. Try nyo din ipa-check up kasi kawawa eh. Kaya naman namin hindi siya agad na pa-check up kasi kulang ka talaga kami sa budget. Ngayon lang kami nagkaroon ng budget dahil nga sa inyo, dahil sa pag-YouTube. Isa yan sa reason kung bakit kami nag-YouTube na meron talagang budget para sa kanila kasi kailangan nila eh. Every month kailangan nilang hindi naman every month kailangan pa-check up. Parang kumbaga every month kailangan meron silang pangsustento meron kaming pangsustento para sa kanila kasi hindi naman sila pwede yung pag may tira kaming pagkain, yun ipakain namin sa kanila. Kailangan nilang i-vitamins. So, eto pa, masakit. Hindi naman siya masyadong masakit. Masakit kung wala kayong budget. Kumbaga, sabi ko nga, wala kayong sobrang budget para sa mga babies nyo. Kagaya nila. Oras na gumaling kasi si Onyx sa balat niya, oras na magamot namin yung balat niya ngayon, kailangan siya mag-take every month nung NexGard and Spectra. Guys, ang mahal nun, sobra. 650 ang isang tableta. Isang tableta lang yun. Once a month lang niya yun kailangan i-take. Kung sakaling gagaling din si Jackie dun sa ano niya, kailangan din niya mag-take nun. Once a month din. So, 650, 1.3 ng 1.3, o diba? Hindi talaga basta-basta kung talagang maalaga kayo sa aso. Hindi basta-basta eh. Hindi niyo naman kailangan i-count yung mga ginagastos nyo. Kasi kung talagang mahal nyo yung mga aso, hindi mo kailangang isipin kung magkano yung ginagastos mo para sa kanila. So, ayun, gusto ko lang mag-thank you dun sa patuloy na sumusuporta sa vlog namin. Mapapansin nyo, padami na tayo ng padami. Road to 4K na tayo, guys. Ayan. So, thank you, road to 4K. Wow! So, pag nag-5K tayo, magkakaroon tayo ng pa-pizza sa magkakaroon tayo ng pa-pizza. So, maghahanda tayo pag nag-road to 5K na tayo. Ayun. 5K muna. Hindi pa alam kong hindi ganun kadali abutin yung 100 subscriber para makakuha tayo ng silver play button. So, ano muna tayo? Yung para sa kagaya namin small YouTubers, isang malaking pasasalamat na yun. So, ayun. Papasalamat ulit ako dun sa mga patuloy na sumusuporta sa amin. Patuloy na nanonood ng vlog namin. Sisikapin namin na mas bigyan pa kayo ng magagandang vlog. So, thank you ulit sa mga nanonood. Patuloy lang kayong manood, huwag kayong magsasawa. So, i-update ko na lang kayo. Pagbalik na lang namin, 1 week. So, next Friday, i-update ko kayo kung may nagbago ba dun sa balat niya. Pinakita ko naman sa inyo kung anong itsura ng balat niya ngayon. Diba guys, kung nakakaawa talaga. So, kasalanan din namin kung bakit kami inabot siya ng ganyan bago namin siya pina-check up. Naseronan nga kami nung binilan namin ng ulam kanina. Ang sabi sa amin, bakit kasi hindi niyo pina-check up nung maliit pa yung sugat niya? Bakit pina-check up niyo kung kailang malaki na? Ayun nga, kasalanan nga namin yun. Wala kami ibang dapat sisihin dun, kundi kami. So, ayun. Thank you ulit. Walang pananawang thank you. Ayan. So, kung di pa kayo nakasubscribe, isubscribe nyo na yan. In-hit nyo na rin yung notification bell sa tabi ng subscribe button. At piliin nyo yung all para lagi kayo naka-update sa aming bagong video. So, thank you! Bye!